We need to know the Yan, books magre-recite of the tayo Bible. ng Old Testament composed 39 books of Old Testament. 39 books of the Bible. At kailangan nating makabisado ito para noon, kahit na may ginagawa ako, ay makapagre-recite ako dahil kailangan nating matuto ng salita ng Panginoon. Paano yan ang magiging katagumpayan ng bawat buhay ng bawat isa sa atin. Lahat ay pwede nating magawa, sumikat, yumaman, pero pinaka-importante, may alam tayo sa salita ng Panginoon. Kaya mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon ngayon. At kakabisaduhin natin ng 39 books of the Old Testament. Alam nyo, minsan, alam natin ang lahat, kabisado natin ang mga laws, kung nag-aaral tayo, lahat, kinakabisa natin, pero hindi natin inaaral ang salita ng Panginoon na pinakamahalaga pa naman sa lahat ng bagay. Kaya ngayon, nakita ko lang din sa buhay ko, masyado akong busy sa lahat ng bagay, masyado akong napokus kung saan-saan bagay, pero pinaka-importante naman talaga sa lahat ay ang alamin natin ang salita ng Panginoon, ano ang kanyang pinag-uutos. Kaya ayon, mula ngayong Monday ay patuloy na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things will be added to Doña Sally. Saka na yung iba, sumunod na lang yung mga blessing at pagpapala. Ano nga ang first part ng Old Testament book? Yun yung sabi niya, yun yung yung sulat ni Moses. Sabi sa number 1, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 5 books of the Bible kung paano ito ay pinagtitiwalaan ng mga Muslim, ng lahat, dahil ito talaga ay sinulat para sa ating lahat, hindi para kanino pa man, kundi sa iyo at sa akin, ng mga nilikha ng Panginoon. Ang second part of the Old Testament book ay the history of the Old Testament, kung paano si Joshua, nung nilabas sila sa lupang pangako, sa pamamagitan ni Moses at si Joshua ang nagtawid, dahil si Moses ay kinuha na ni Lord at si Joshua, ang kanang-kamay ni Moses, ayon ang pumasok sa lupang pangako. Sabi nga doon sa first 12 books of the history of the Old Testament is Joshua, Ruth, Judges, ay mali ako. Joshua, Judges, Ruth, o diba? Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, and Nehemiah. At ang last natin ay si Esther. Ano nga ang 12 books of the history of the Old Testament? Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. The third part of the books of the Old Testament is the poetic. Kaya may mga poet, may mga songs, may mga awit na mababasa natin. At yun ay composed of 5 books. Ito ay walang iba kundi ang Job. Kaya si Job, napakakata ni Job. Siya yung pinagmamalaki ng Diyos, walang kapintasan, walang kasalanan, pero nagkaroon ng mga persecution, ng problema, pero nakita natin doon, hindi niya itinatuwa ang Diyos, kahit inusig siya ng kanyang asawa, na sabi niya ay, sumpain mo na yan Diyos mo at nang mamatay ka na. Pero sabi ni Job, hindi lang sa pagpapala, natin dapat purihin ang Lord. Maging sa sakit karamdaman, alam natin, tayo magkakaroon ng kagalingan. Alam natin pag tayo ay kulang, God will provide. Alam natin pag tayo malungkot, God is our peace. Kaya yung Job ay napaka-importante. At sinundan ito ng Psalms, ng Proverbs, at ng Ecclesiastes and Songs of Solomon. Yan po yung mga mababasa natin dito sa third part of the Old Testament. Ano nga yun? Sabi doon ay si Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, and Songs of Solomon. At yung fourth part ng Old Testament book ay composed of, meron tayong major prophet at meron tayong minor prophet. Yung ating major prophet ay 5 books at ang ating minor prophet ay
12 books. At ang ating first na prophet ay si Isaiah, Jeremiah. Pero nasami dito yung Lamentation. Yan ay sulat ni Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. Sa Daniel, mababasa naman natin dito yung pagwawakas. Mayroong pahapyaw doon sa Daniel. Kaya makikita natin na mga propeta ang nagdi-declare at kinakausap ng Lord ng Old Testament. At sa major prophet naman ay makikita natin na may 12 books ng minor prophet. Yun ay si Hosea, Joel, Amos, and Obadiah. Hinahati ko sa 4 para hindi ako nagugulo, hindi ako nalilito. Kasi hindi pwede na hindi natin to lagi ni-meditate. Sabi sa first part ay si Hosea, Amos, diba? Namamali pa rin ako. Si Hosea, tapos si Hosea, Joel. Ayan, si Joel. Joel, si Amos, at dito natin makikita si Obadiah. At yung second part ay si Jonah. Ay, tinatanda si Jonah dahil anak niya ng aking bayaw, at si Mika ay anak naman ng aking isang kapatid, anak ng aking kapatid na pangalawa, sumunod sa akin, at si Jonah ay anak ng aking kapatid na si Rina. Kaya pag nabasa ko na si Jonah, si Mika, ay natatandaan ko na susunod doon si Nahum at si Habakuk. Diba? Si Jonah, si Micah, si Nahum, at si Habakuk. At susunod na doon ay si Zephaniah, Karaya, Haggai, and Malakay. Medyo mas mahirap yung 12 books, pero pag lagi natin minemeditate, nauunawaan natin. Kaya importante talaga, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi natin inaaral ang salita ng Lord, at importante talaga ay i-meditate natin ang Word of God day and night, night and day. Kaya mag-i-enjoy tayo pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. At syempre, yung New Testament, huwag din po natin kalilimutan yon. At ang ating New Testament naman ay composed of 27 books. O, di ba? Mas konti ito kaysa sa Old Testament. At ito naman, makikita natin ay meron itong synoptic or parallel na yung 4 na books ay nagkakahawig sila, magkakamukha sila. Kaya makikita natin sa Matthew, walang iba kundi idinideklara doon Jesus as King and Messiah. Kung mababasa mo ang Mateo, doon idinidescribe ni Matthew si Jesus as King and Messiah. At doon naman sa Mark, inikukwento o sinasabi ni Mark na si Jesus as a servant. Kasi higit pa sa alipin, bumaba talaga siya. Hindi lang pa sa pagiging alipin hanggang sa kamatayan to save you, to save us, to save all the people na patuloy na maranasan ang kalayaan at ang kaligtasan. Kaya sa Mark, diniklara doon, yun ang pagkakakilala ni Mark as a servant. Dahil super talaga naglingkod sa atin ang Panginoong Yesus. At sa Luke, idiniklara niya naman ni Lucas as Savior at tagapagligtas. Makikita natin, alam niyo naman sila, doktor, kaya Savior, at doon siya nakatutok, nakita niya si Jesus, nagpapagaling, nagpapakain, gumagawa ng himala, gumagawa ng sense and wonder, kasi hindi ka makakagawa ng sense and wonder kung wala sa puso mo yung pagiging Savior. Yung mga Savior talaga ay talagang kakaiba. At talagang yun ang pagkakakilala ni Luke kay Jesus. At sa John naman ay pinakilala ni John, the beloved. Alam mo naman, si John lagi nakasandig sa dibdib ng Panginoon. Pinakilala niya si Jesus as a Son of God. Ayun ang katotohanan. Kaya kami, lagi namin sinasabi, kung gusto nyong maunawaan ng Biblia, unahin nyong basahin ang John, dahil doon pinakikilala ni John the Beloved na si Jesus ay Son of God. At tayo na mga tinawag ng Lord, kaya dyan natin mababasa yung John 1:12 na sino mang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Panginoon ay magiging anak ng Diyos. Diyan mababasa sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish but have everlasting
life. At doon din natin mabasa sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless sa John 3:5, unless a man be born of water and the